Hello everyone, it's me, Teacher MJ, and gusto ko lang mag-share today about dun sa pinost ko kahapon na quizzes or yung Wayground paper mode. And actually, natutunan ko siya sa isang training din, dun sa isang napaka-intensive training talaga po siya for Wayground trainers. And natutuwa talaga ako, naisip ko talaga na gamitin siya sa mga bata ko. Kasi kapag pagdadalahin ko kasi sila na cellphone, yes, makakapagdala sila, but ang second problem is, may load ba? So, hindi ko naman kayang i-hotspot lahat kasi ang niloload ko lang naman is 100 pesos. So, hindi kakayanin yung 40 students ko na connected lahat sa akin. So, kaya isa sa talagang kinutuan ko nung matenda ko ng training is natuto ko nung paper mode. Though, marami mga application noon pa, like the Clicker, na ginagamit yung paper mode. Pero itong quizzes kasi, very interactive po talaga siya eh. Ginagamit natin siya sa mga seminar, tapos yung sound niya, yung effect niya, yung power, yung mga power, sobrang nakaka-engage talaga. Pero ang iniisip ko talaga kahapon is, paano lahat ng bata ay mai-engage? Kaya natuwa ako nung natutunan ko talaga po yung paper mode kasi ang gagawin lang ng mga bata, itataas nila yung card and then i-scan ko silang lahat, tapos lalabas sa screen yung number nila, and natutuwa sila kapag ka nai-scan yung number nila, ano. Nakikita pa rin sa screen ko ano yung nangyayari, yung mga questions, kung sino na yung mga nakasagot, and sobrang natuwa ko, and gusto ko siyang i-share sa inyo, hindi dahil super galing ko sa classroom, ano. I'm not really good teacher, but I can share yung mga ways na ginagamit ko talaga sa classroom po, na pwede pala natin gamitin, and may integration of ICT talaga. Yun nga, sinabi ko sa meeting ng mga parents namin na kailangan yung mga bata is naiisabay po natin doon sa trend ngayon. So kung magaling silang gumamit ng mga cellphone sa mga paglalaro, so dapat gamitin din nila yung mga gadget nila para matuto po sila. And medyo mahaba tong video na to, medyo mahaba to kasi yung full tutorial po talaga kung paano ko ginawa po yung paper mode na yon. Pero tapusin niyo po yung video and sabay-sabay po tayo matuto. Tara! So, para po magamit natin yung paper mode, ganito po yung gagawin natin. So, medyo familiar na po talaga tayo dito kasi matagal na talaga yung quizzes. Pinalitan lang po siya ng pangalan na Wayground. So, punta lang po kayo dun sa Wayground. Ayan, ito po yung Wayground. Ayan, then, click natin yan. And, kapag first time nyo, mag-login lang po kayo using your personal email or your institutional email. So, ako kasi nilagin ko po dito is my DepEd email. Yan, so ganito po yung makikita nyo kapag ini-open nyo. You have Explore, Library, and Report, Classes, Accommodation, Wayground AI. So, focus lang po ko dito sa paggawa ng quiz para magamit natin yung paper mode. Ang gagawin nyo po is to create a quiz. Lalabas po yan, assessment, lesson, interactive video, o passage. So, ang gagamitin ko po yung assessment. So, kapag po sa assessment, ang maganda po dito sa Wayground is, meron po yung import worksheet from sheets, form, or PDF, generate with AI, and create from scratch. So, this time, gamitin ko po muna yung create from scratch. And then, kapag nakapili na kayo, hanapin nyo lang po dito ano yung klase nung quiz na gagawin nyo. Pero po, para sa akin, if gagamit kayo ng paper mode, dapat po yung multiple choice yung inyong gagamitin. Okay? Ayan. So, pindutin nyo lang yung multiple choice. Then, ayan, lalabas po ito. Okay? So, magta-type lang po kayo dito ng question. So, meron ako ditong sample na question. Ayan. Galing dun sa isang exam. Okay? And then, ipipaste ko lang po yun dito. And then, halimbawa na lang A, B, C, D. Okay. So, halimbawa po, ang sagot natin is yung B. Okay? Check lang natin yan. And then, magseset lang kayo kung ilang points po yan. So, depende po yun sa inyo. Pero sa akin, okay na yung 1 point. And time, ilang seconds, o ilang minutes nyo gusto. Okay na po sa akin yung mga 10 seconds. And then, pag tapos na kayo sa first question, is you can save the question. Yan. And then, same lang. Paulit-ulit lang po yung gagawin nyo. Mag-add lang po kayo ng question. Or pwede po kayo, maganda dito, pwede kayo mag-add ng similar question. Gagawa po using the AI. Magde-generate na siya. Ayan. So, testingin natin. So, magde-generate siya ng question na related din po doon sa una yung tanong. Ayan. Pwede na po kayong gumamit ng ganun. No? Di ba? Napakadali. Very convenient po siya. Ayan. So, disregard ko muna. Ayan. So, kapag okay na po, halimbawa, meron na kayo mga 10 question, 7 question, or depende kung ilang question po, ipapublish nyo na po yan. Okay? Lalagyan nyo lang po ng name, subject, tapos po grade level, and then ano ba yung gusto nyo? Gusto nyo ba maging public, private, or private to my school? Then, i-click nyo lang po yung publish. So, ako kasi nakagawa na ako. Papakita ko na lang. Ayan, so kagaya nga po yung sinabi ko, meron na po kasi ako nagawa, nandito na siya sa library. Ayan, yung kind of nouns. And then, ang gagawin nyo po dyan, kapag gagamit na kayo ng paper mode, kung okay na lahat ng mga questions po ninyo, at na-publish nyo na po ito, ang gagawin nyo na lang po is to click start now.
Ngayon, kita nyo, di ba, may paper nga siya eh. Kaya nga siya paper mode. I-scroll nyo lang po, piliin nyo muna yung paper mode. Dapat naka-check yan. And then, ito po, yung print cue cards for student. So, i-get nyo muna po yan. Ganito po yung magiging hitsura niyan. May instruction naman po yan eh. Napakadali lang po ng instruction. So, ang gagawin nyo po dito, halimbawa, si player 1, ayan. Ito yung instruction niya kasi. Kailangan itataas ng bata yung papel. Okay, halimbawa, ang sagot niya is letter A. So, dapat po nakataas yung letter A. Nasa pinakataas. Kapag ang sagot ay letter B, so dapat nakataas yung letter B. Ano? Then, kapag sagot letter C and letter D, ganun din po. Iba-iba po ang hitsura ng mga code. Ayan, iba-iba po yung hitsura niyan. Hanggang 60 student po yung kaya niya. So, ako ang ginawa ko po, dinownload ko lang po ito, ipinrint ko po na dalawa sa isang A4 size na bond paper, and then yung po yung binigay ko sa mga bata. So, ayun. Dito po sa assign, hindi na ako nag-assign kasi dito pwede kayong gumawa ng name ng section ninyo. Hindi ko na siya in-assign kasi para magamit ko din po siya sa ibang mga section. Ano, yung code na yun, pwede niyo gamitin po yun sa kung 5 yung classes niyo, pwede niyo siyang gamitin doon kasi wala na siyang mga names. Pero kung gusto niyo na specific lang para sa section niyo, edi lagyan niyo po dito, mag-create lang po kayo dito ng section ninyo tapos pangalan ng mga bata. Ayun. Pero yung akin hindi ko na nga nilagyan para halimbawa may teacher na gustong gumamit noon, pwede kong ipahiram sa kanya. Napakadali naman po nung tandaan kasi po yung code niya is may nakalagay na ganyan P4, P3, ibig sabihin player 1, player 2, player 3. So tatandaan niyo na lang, halimbawa alphabetical yung pagkaka-arrange nila o sunod-sunod, o di ba mas madali. Ayun. So ito yun, ipiprint niyo lang po yun. Okay? And then, pag na-print nyo na po yan, go na kayo dun sa next na instructions. At ang next po na yon is kailangan nyo na pong mag-download noong application ng Quizzes sa cellphone nyo kasi kailangan ng pang-scan. Ayan. So, nakalagay naman po dito. Ayan, nakalagay po dito. Kailangan nyo po mag-download sa Play Store ng Wayground. Okay? Tapos, ilalagay nyo lang po yung email ninyo. Kung ano yung email na ginamit nyo dito sa laptop nung paggagawa nyo, dapat yun din po yung gagamitin ninyo doon sa cellphone po ninyo. Okay? Ayan. At dahil po naka-download na kayo ng Wayground galing sa Play Store, buksan nyo lang po ito dito sa inyong cellphone. Ayan. Hanapin nyo po yung Wayground ito. And then, ilalagay nyo lang mga teachers yung inilagin nyo kung ano yung ginamit nyo sa laptop Kailangan pareho siya. So ako kasi, di ba, deped email na yung ginamit ko. And then, automatic po yun, magsisync po yun dito sa inyo. And makikita nyo po dyan yung inyong ginawa. Ayan po, yung kinds of noun. Nandito din po siya sa inyong library. And then, right after that, buksan nyo lang po yan. Ayan, buksan nyo lang po. Then, mag-start na kayo ng quiz. Okay? Pipindutin nyo lang po yung start quiz. Okay? Ayan, so ganun lang po kadali gamitin yung paper mode ng Wayground or yung quizzes natin. So try nyo na. Kung may mga question kayo, lagay nyo lang sa comment section para po masagot natin lahat ng yan. Happy learning!